sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Dear Papa Dudut, ako po si Thelma at meron akong natatanging kwento. Matagal kong ikinikim-kim ito dahil hindi ko alam kung paano ito tatanggapin ng ibang tao. Kasi baka meron ding ibang nakaranas ng katulad nito kaya nilakasan ko ang loob ko na magbahagi sa inyo. Ang akala ko na sa edad kong 58 ay naranasan ko na po ang lahat. Marami pa lang mga bagay na hindi pa natin alam. Kung hindi ko pa ito naranasan ay mananatili pa akong walang muwang na posible pala ang ganitong mga pangyayari. Umiikot ang kwentong ito sa anak kong babae na si Karen. Sa kanya talaga nagmumula itong karanasan. Bata pa lamang siya ay mahilig na siyang sumayaw hanggang sa naging mahusay siya dito. Hindi tuloy nakapagtataka na ang naging trabaho niya ay may kinalaman sa talento niya. Naging fitness instructor siya sa isang kilalang gym. Ang larangan ng exercise at ng sports ang naging mundo niya. Dito niya nakilala si Alvin, ang kanyang nobyo na kapwa niya nasa gym. Magkasama silang dalawa na namumuhay at nakatira sa isang bubong. Bali magka-live-in sila, magkabukod kami ng inuuwian. Isang araw ay tinawagan ako ni Karen sa telepono. Meron daw siyang mahalagang sasabihin sa akin. Kinabahan ako nung una sa pananalita niya. Siguro'y kahit sinong magulang naman ay mabibigla kapag ganito ang bungad ng kanilang anak sa usapan. Ilang beses ko siyang tinanong kung buntis siya at sinigurado niya akong hindi siya nagdadalang tao. Wala din siyang sakit o anumang malubhang karamdaman. Nasa maayos na kalagayan siya. Ngunit idinidiin niyang malaking bagay pa rin ang kanyang aaminin. Ganon kaimportante ito na pinapunta nila ako sa lalong madaling panahon. Kahit pinilit ni Karen na pakampantihin ang loob ko, hindi ko naiwasan ang pakiramdam na hindi ako mapakali. Yung bang may bagay akong hinihintay upang marisolba. Pinuntahan ko sila mismo sa araw na yon. Pagkarating ko sa bahay nila ay sinalubong nila ako sa pintuan. Nakangiti ang magnobyo sa akin at tumingin ako kay Karen at pinatuloy nila ako sa hapagkainan at pinaghandaan ako ng merienda at ng inumin. Habang nag-aasikaso sila, inobserbahan ko si Karen. Nakaramdam ako na may kakaiba sa kanya. May nagbago sa kanya na hindi ko maipaliwanag. Tinanong ko sa sarili ko, may kinalaman kaya ito sa sasabihin nila sa akin? Mukhang seryoso talaga ito. Nang magkakasama na kaming nakaupo ay kinumusta ko muna sila at hindi nagtagal ay napunta na ang usapan sa aaminin nila. Ikinuwento ni Karen ang nangyari sa kanya. Nagsimula ang lahat noong papunta sila ni Alvin sa grocery. Nasa loob sila ng sasakyan, si Alvin ang nagmamaneho noon habang nasa tabi niya si Karen. Gusto nila yung hindi matao sa bilihan at yung hindi na sila pipila ng mahaba. Kaya gawain nilang magpunta sa grocery tuwing gabi. May pinupuntahan silang grocery na nakabukas ng 24 oras. Alas 10 yon ang gabi kaya kaunting tao na lamang ang nasa kalsada.
Noong matatanaw na ang grocery ay lumingon si Karen upang tignan ito. Dito'y may nakita siya. May maliliwanag na mga bagay sa ibabaw ng grocery. Mukha itong Christmas lights pero naka-pattern na pabilog. Iba-iba ang mga kulay nito at nakakaagaw ng pansin. Akala ni Karen noong una ay may nagpapailaw sa tindahan. Ang kaso'y lumulutang ang liwanag sa ere. Gumagalaw din ang mga ito ng bahagya na parabang mula rin ito sa mga sasakyan. Hindi sasakyan ng tao ang mga ito. Ngunit sasakyan na mula sa misteryosong kalawakan. May naaninag pa siya na nasa malayo mga nagliliwanag rin. Di kaya iyan ang tinatawag na UFO? Isip ni Karen. Lumingon siya sa kabila at pumikit siya at nagpanggap na wala siyang nakita. Hindi yan totoo, isip niya. Namamalik mata lamang ako. Hindi totoo yung nakikita ko. Di totoo ang mga alien, kaya hindi rin totoo ang mga UFO na yan. Ini-imagine ko lang ang lahat ng ito. Ganon nga, nilalaro lamang ako ng mga mata ko. Hindi yan totoo, hindi. Ang kaso'y kinumpirma ito ni Alvin noong pabulagta siyang nagsalita. Ano yan? Gulat niyang tanong. Nanlaki ang mga mata ni Karen at napatingin sa boyfriend niya. Nakikita mo rin sila? Tanong ni Karen, nagulat din. Oo, ikaw rin ba nakikita mo? Sabi ni Alvin at nagpatuloy. Ang daming liwanag oh. Mukha silang fireworks na hindi nawawala. Ano kaya ang mga yan? Samantala hindi naman siya, sinagot ni Karen. Tumingin sila sa paligid nila, ganun pa rin ang mga tao sa kalsada na parang walang kakaiba sa ere. Napakamot ng ulo si Alvin dahil walang reaksyon ang ibang tao. Nagpatuloy na lamang ang kotse nila sa grocery habang nasa ibabaw nila ang mga liwanag. Pagpasok nila sa grocery ay kumuha sila ng kanya-kanyang cart at saka naghiwalay ng landas. Lumayo si Alvin at nanatiling mag-isa si Karen sa hawak niyang cart. Windang pa rin mula sa nakita niya sa kalangitan. Hindi pa nakakapili ng bibilhin si Karen nang may nagbukas na liwanag sa ibabaw niya. Isa itong malaki at nakakasilaw na liwanag sa kisame. Tinitigan ito ni Karen habang siya ay puno ng bighani. Pagkatapos ay naramdaman niyang paunti-unting umangat ang kanyang katawan, hinihigop na pala siya ng liwanag na ito. Nablangko ang isipan ni Karen at nabitawan niya ang cart bago siya lumutang patungo sa liwanag. Nablangko rin ang isipan ko habang nagkikwento si Karen sa akin. Nakita niya siguro na nanlaki ang mga mata ko kaya nagpahinga muna siya sa pagkikwento at uminom ng tubig. Aaminin kong nagdududa ako kay Karen. Niloloko lang ba niya ako? Mamaya pala ay biro lang ito at baka bigla nila akong sorpresahin at sigawan ng it's a prank. Nagdalawang isip ako kung totoo ang kwento niya, ngunit nakita ko sa mukha niyang seryoso siya. Pati rin yung mukha ni Alvin ay seryoso, Papa Dudut. Hindi sila nagbibiro. Ano po kasi? Sabi ni Karen. Alam ko pong mahirap paniwalaan to. Kinikwento ko po sa inyo sa abot ng makakaya ko. Ipagpatuloy mo lang. Sagot kong nag-aalinlangan. Gusto ko pa rin malaman ang nangyari sa iyo. Napahinga ako ng malalim, yung tipo ng buntong hininga na nagagawa ko kapag nai-stress ako. Paano ba to? Salita ni Karen habang nag-iisip. Ano po kailangan ko po itong ipaliwanag. Magkaiba po kasi ang pisikal na katangian dito sa mundong ito kumpara sa realidad sa labas. Maraming nagagawa sa mga iba't ibang dimensyon na akala natin ay imposible. Imposible? Kagaya na lamang ng tanong ko. Hindi ko alam kung handa na ako noon sa sagot nito, ramdam kong hindi. Kagaya na lamang po ng mga pader. Ang alam po natin ay solid ang mga ito, matigas at hindi gumagalaw.
Sino man ay hindi makakatagos dito, pero sa realidad ng ibang mga nilalang sa kalawakan ay kaya nilang baguhin ang mga materyales. Advance kasi ang siyensya nila. Nagagalaw nila ang mga molecules na mga bagay tapos ay nagbabago yung anyo nito. Paliwanag pa niya. Oo, tapos? Tanong ko. Bali paghigo po ng liwanag ay lumusot ang katawan ko sa kisame, sabi niya. Muntik akong nabulunan sa kinakain kong merienda. Hindi ko inakala yung inamin niya. Ano ka mo? Bitaw kong salita. Naramdaman ni Karen na tumagos ang katawan niya sa bubong ng grocery. Tuluyan siyang hinigop nitong maputing liwanag. Pagkatapos ay natagpuan niya ang kanyang sarili sa bahay nila ni Alvin. Nakaupo siya sa sala at kontento ang kanyang pakiramdam. Maligamgam ang hangin dito at sobrang komportable nito ay bahagya siyang inantok. Nanatili si Karen ng ilang minuto dito bago muling nagkaroon ng liwanag sa ibabaw nito. Pagkatapos ay merong isang lalaking dumating mula sa liwanag na ito. Mukhang ordinaryong tao itong lalaking ngunit alam ni Karen na siya'y hindi mula sa mundo natin, na isa siyang alien o extraterrestrial. Maliwalas ang lalaki, maitim ang kanyang balat at buhok, maputi naman ang kanyang suot at kumikinang na parang diamante. Ang mga mata niya ay kulay kape ay kumikislap din. Hindi nakaramdam ng anumang takot si Karen sa kanya bagkos ay naramdaman pa ni Karen na komportable siya at mapagkakatiwalaan niya itong lalaki. Nilabas ng lalaki ang kanyang kamay upang ayain si Karen. Halika, may pupuntahan tayo, sabi ng lalaki sa pamamagitan ng kanyang isipan. Sumunod si Karen sa kanya, magkasama silang pumasok sa liwanag. Napunta si Karen sa isang malaking espasyo. Marami siyang kasama dito, mahigit 200 silang mga tao na mula rin sa Earth. Sari-sari ang mga lahi nila. Nanggaling silang lahat sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kung nasaan man sila ay malinis dito at maaliwalas. Magaganda ang disenyo sa loob ng espasyo. Ang unang naiisip niya ay nasa labi siya ng isang mamahaling hotel. Ngunit tila mas nagandahan siya dito. May aspeto dito na hindi pangkaraniwan. Yung bang mas matingkad ang mga kulay nito. Sa totoo lang ay mas matingkad ang lahat ng kagamitan dito kumpara sa kahit na anong nakita niya. Mas makulay ang mga kulay. Mas makikislap ang nakapaligid na liwanag. At mas puno ng buhay ang mga namumuhay dito. May katangian pa dito kung saan ay nanibago siya. Hindi niya alam kung paanong ipapaliwanag at hindi niya alam kung bakit pero sadyang ganun lang. Yon ang pakuwari na mas totoo pa ang lugar na ito kesa sa mundo natin. Meron din siyang nakita na imposibleng mangyari sa kahit na anong gusali ng mundo. Ang malaking pader, sa harapan niya ay kumupas ang kulay at saka naging see-through. Naging klarong-klaro ito tulad ng malinis na bintana. Ganon nga naging bintanang buong pader, tumagos ang view ng nasa labas nila. Nadiskubre niyang naroon sila sa outer space, nasa loob sila ng UFO. Nakapaligid sa kanila mga makikinang na bituin, sa harapan mismo nila ay nakita niya ang planet. Ang tinitirhan nating lahat. Tanaw niya ang planetang Earth at mula sa kinakatayuan niya ay mukhang kasing laki na lamang ito ng isang perasong santol. Nakaramdam siya ng kaunting kirot sa puso niya. Sa buong buhay niya ay akala niya na malaki ang mundo. Sa oras na yon ay nakita niyang napakaliit lamang pala ng planetang kinagisnan niya. Isang tuldok lamang kung nasaan man ang bahay niya at isang tuldok lamang ang buong Earth kumpara sa laki ng kalawakan. May mga nilalang din dito na hindi malayo sa itsura nila. Mga alien sila na mukha ring tao ngunit may katangian sila na nagpapahalatang hindi sila mga taong mula sa Earth. Hindi pangkaraniwan ang kanilang tangkad, mas matangkad sila kumpara sa normal na tao. Katulad sila ng mga basketball player ngunit mas mahaba ang mga braso at binti nila. Mukhang binanat ito na parang goma.
Yung mga nasa harapan ni Karen ay iba pa ang lahi kumpara sa maitim na nilalang na sumundo sa kanya. Natutunan ni Karen na sari-sari din pala mga lahi ng mga alien dito. Tinignan ni Karen na mga kapwa niyang tao. Walang anumang bahid ng takot o kaba sa mukha nila. Kalmado lamang sila. Matindi ang pakiramdam ng pagmamahal mula sa mga nilalang na kasama nila. Dito lamang niya ito naranasan kahit ilang dekada na siyang namumuhay noon sa lupa. Narinig niyang kinausap sila ng mga nilalang na ito. Hindi ito nasa wika ng Ingles, Espanyol, Alemano o anumang salita na ginagamit sa mundo natin. Hindi rin sila nagsasalita gamit ang kanilang bibig. Ang binabahagi nila na impormasyon ay sa pamamagitan ng isipan nila. At naramdaman na lamang ito ni Karen. Alam na kagad niya ang gustong sabihin ng mga nilalang. Alam na kagad niya ang gustong sabihin ng mga nilalang. Ayon sa kanila, sa mga susunod na dekada ay maraming magbabago sa mundo. Kabilang na dito, hindi lamang ang pisikal na pagbabago ng mga lupain, kundi pati na rin ang paghinog ng karunungan ng mga sangkatauhan. May mensahe sila na tumatak sa isipan ni Karen. Malinaw at madiin ang pagkakasabi nito na parang umuugong ang boses. Ito ang mensahe nila. Panahon na upang mamulat kayo sa katotohanan ng iyong pagkatao. Naintindihan ni Karen na maraming lihim tungkol sa atin na napapanahon na upang matuklasan. Pagkatapos ipahayag nitong mensahe ay naramdaman ni Karen ang pisikal na katawan niyang nasa grocery pa rin. Parang tinapik siya sa presensya ng katawang ito. Nakaramdam siya ng umuudyok na paghila mula sa kanyang pusod. Mula sa third eye niya ay nakita niya ang kanyang katawan sa malayo. Kusa itong kumuha ng mga bilihin sa grocery na parang alam ng katawan ang gagawin nito. Parang naging makina ito na automatic na kumikilos. Kakaiba ang pakiramdam na naroon siya sa loob ng UFO kasabay ng nararamdaman niyang ginagawa ng katawan niya. Pagkatapos sa isang iglap ay nahila ang diwa ni Karen pabalik sa kanyang katawan. Bumalik siya ng tuluyan sa grocery. Nakita niyang hawak niya ang kanyang cart. Puno na ito ng mga bibilhin. Katabi niya si Alvin at magkasama silang nagbabayad sa cashier. Hindi nakapagtataka na matindi ang pagkawindang na naramdaman ni Karen. Higit pa sa nawindang ang naramdaman ni Karen, ganito pala ang pakiramdam kapag may naganap na kailan may hindi niya inaakalang mangyayaring magkahalong gulat, pagkabigla, gulantang at yung hindi siya makapaniwala. At gano'n na lamang ay bumalik din siya sa buhay niya. Katulad lamang ng bago siya nawala. Parang walang nangyaring kakaiba. Nanatili siyang tahimik at nakatulala hanggang sa pagbalik nilang dalawa sa sasakyan. Hinanap ni Alvin ang mga liwanag sa ibabaw ng grocery at nakitang wala na ang mga ito. Habang pauwi sila ay nakaramdam kaagad si Karen ng pagkasabik sa mga extraterrestrial o ET. Hindi niya malilimutan yung matinding pagmamahal na pinaramdam sa kanya ng mga ito. Hindi na nila muling nasilayan pa ang mga ilaw sa kalawakan hanggang sa pag-uwi nila. Sa pakikinig ko sa kwento ay panandalian kong nakalimutan na nasa hapagkainan nga pala kaming tatlo ni na Karen at Alvin. Pagkasalita ni Alvin ay parang bumalik rin ang diwa ko sa bahay. Alam niyo po, Tita Telma, bungad sa akin ni Alvin. Pag-uwi namin noon, binuksan kaagad namin yung TV. Tinutukan ko yung balita. Oo, sang-ayon ako. Kahit ako ganun din ang gagawin ko. Aabangan ko ang balita. Yung mga nangyari. Sabi ko noon na sigurado ipapalabas to. Biruin mo ha, kung sakali mga alien to na nagpakita sa atin. Yung mga talagang nagbabagang balita. Binuo at nilalima ni Alvin ang kanyang boses sa pagbibigkas niya ng nagbabagang balita na kunwari isa siyang reporter. Di tuloy ni Alvin.
pinanood po namin yung balita tapos pinahayag na yung kung ano-ano hanggang sa dumating na lang sa tungkol sa showbiz eh. Ibig sabihin nun eh tapos na yung news, di ba? Kaso di pinalabas yung tungkol sa mga alien. Kaya nagtingin na lamang kami ni Karen kasi ba't ganun? Ba't wala? Walang balita tungkol dito. Ganon? Reaction ko. Kaya ayun, itinulog na lang namin yung nangyari. Sinabi ko na lang na bukas talagang ibabalita na ito. Tuloy pa ni Alvin. E di pinalabas na kinabukasan. Tanong ko. Yun nga yung pinagtatakhan ko eh. Sagot ni Alvin na nawiwindang. Inabangan ko ulit sa TV yung nangyari. Tapos yung radyo sinubaybayan ko. Pati nga yung mga dyaryo. Tiningnan ko na rin eh pero alam nyo wala po talaga sa balita. Walang umulat ni isa. Duda kong tinanong. Kahit banggit lang ba? Ni Honey ho wala po talaga. Sagot ni Alvin. Parang hindi nga po nangyari. Doon ako nagtataka sa huli. Tinanggap na lang namin na hindi ito mababalita. Ba't naman ganun? Tanong ko. Kaya nga po sang-ayon ni Alvin. Napakamot na lamang ako ng ulo. Hindi natin masasagot ang tanong na yan pero baka masagot nyo naman tong nasa isipan ko. May itatanong pa sana ako, singit ko. Ikaw na lang munang sumagot kay mama. Pakisuyo ni Karen kay Alvin. Magpapahinga lang ako saglit. Sige lang, kanina ka pa nga nagsasalita, sagot ni Alvin. At sa kanya ako tinutukan. Tita, ano po yun? Sabi ni Karen ay dinala siya sa, ano bang tawag doon? Sabi ko. Sa UFO po, tanong ni Alvin. Oo, sa UFO, kumpirma ko. Nanibago ang bibig ko sa pagbigas nitong salita. Sabi ni Karen naroon daw muna siya sa sala nyo tapos sa kanya doon nakita yung lalaking sumundo sa kanya. Ganon nga po, sabi ni Alvin. Ba't pa siya napunta sa sala kung ganon? Ba't di na lang siya diretsyong dinala sa loob ng nangangapa ako sa pananalita? UFO, paalala pa ni Alvin. Natawa kong kaunti dahil sa pagkailang kong gamitin itong salita. Oo, sa UFO, ba't sinalubong pa siya doon ng alien? Tanong ni Alvin. Ng misteryosong lalaki, tuwid ko. Na alien nga rin pala. Tinatanong niyo po kung bakit siya dinala muna sa sala bago siya sinundo papunta sa UFO? Tanong pa ni Alvin. Yun na nga, sagot ko. Tingin po namin ni Karen para hindi po siya masyadong mabigla. Alam ng mga alien na mabibigla yung tao kapag dinala ka agad sa lugar nila. Kaya pinakalma muna nila si Karen. Komportable po kasi sa sala namin. Naramdaman po muna niya na nasa safe space siya bago iparana sa kanya ang panibagong lugar. Sa palagay lang naman po namin yan. Tiningnan ko ang anyo ni Karen sa harapan ko. Pinanood ko ang pag-ubos niya sa isang baso ng tubig at sa isip ko'y mukha namang walang nangyari sa pisikal niyang katawan. Naging ligtas naman siya. Pero nabigla pa rin naman siya sa huli. Sabi ko. Ganoon nga po binawasan lang po nila yung shock, sabi ni Alvin. Ibig bang sabihin ito iniisip pa rin ng mga alien yung kapakanan ni Karen? Kung ganun nga ba't pa pinaranas yun ng mga alien sa kanya? Ba't pa sila nagdadampot ng tao? Kung may mensahe sila bakit di na lang sabihin habang nandito sa lupa? Yung mga pagsasabihan nila? Tanong ko. Binaba ni Karen ang basong iniinom niya at saka sumagot. Doon lang po kasi matatatak sa isipan namin yung mensahe nila kapag kaharap sila at nagmula mismo sa kanila. Doon rin lang namin makikita na totoo sila. Ang pananalita niya ay malumanay at ipinapakita nito na naiintindihan na niya ang mga nangyari. Pero hindi ba pamimilit yung ginawa nila sa'yo? Interesado kong tinanong. Sa pananaw po nila kailangan yung ginawa nila para iparating yung mahalagang mensahe. Di naman nila kami sinaktan May gusto lang talaga silang sabihin. Ganun lang po siguro yung paraan nila yung dalhin kami sa UFO
Sagot ni Karen at tumaimtim siya bago nagpatuloy. Saka mahirap i-explain yung pakiramdam pero kahit sa unang tapa ko sa UFO parang pamilyar sa akin yung eksena. Yung bang parang alam ko nang mararanasan ko yon kahit na hindi ko pa nararanasan. Alam ko nang gagawin yon ng mga ET kahit na hindi pa nila dinadala ako sa lugar nila. Ramdam kong nakatadhana ito. Nagkasunyapan kami ni Alvin. Pilit naming inunawa ang ibig sabihin ni Karen. Hindi na ako nagsalita pa. Noong nagtagal ang katahimikan ay saka muling tumahimik si Karen. Ipinagpatuloy niya ang pagkukwento ukol sa karanasan niya. Papadudot, hindi na kailangang maging tulad ng dati si Karen pagkatapos ng engkwentrong ito. Siguro'y ganun talaga kapag may nangyayari sa isang tao na malayo sa inaakala natin. Para kay Karen, ang engkwentro niya sa mga extraterrestrial ay makabuluhan at hindi niya makakalimutan. Habang buhay nang tumatak sa kanya yung matinding pagmamahal na ipinaramdam ng mga ET. Higit ito sa pangkaraniwan. Sa makatuwid ay tuwing naaalala niya ito ay napapaluha siya sa pagkasabik. Naintindihan niyang kahit hindi sila taga rito ay mga tao pa rin sila at likas din sa kanila na magmahal ng kapwa. Hindi na naulit ang ganitong eksenang tumatak sa alaala niya. Ngunit marami pang sumunod na nangyari na may kinalaman sa mga ET. Naging pangkaraniwan ng may nagaganap na kababalaghan sa kanya. Minsan ay nagigising siya sa madaling araw. Sa katahimikan ng ganong oras ay mas mataimtim siyang nakakapagnilay. Sa natatanging eksenang ito ay 1:00 ng madaling araw yon. Nakaupo siya sa kama, kalmado siyang nagninilay-nilay noon nang biglang nagblanko ang isipan niya. Pagkatapos noon ay wala na siyang maalala. Natagpuan na lamang niya ang kanyang sarili na nakalatag sa sahig. Naroon na siya sa paanan ng kama, mula sa pagkakaupo ay nakatagilid at nakayuko na ang kanyang katawan. Para siyang natumba mula sa kama o di kaya ay para siyang sadyang inilapag dito. Ngunit tandang-tanda niya na nakaupo siya sa kama. Kaya sigurado siyang gising siya sa oras na yon. Paglingon niya sa kanyang ibabaw ay natanaw niya ang isang maputi at bilugang liwanag na katulad ng humigop sa kanya noon. May matindi at maliwalas na pakiramdam na nagmula dito. Muli niyang naramdaman ang mainit na pagmamahal mula dito. Maya-maya'y kumupas ang liwanag at saka nawala ng tuluyan. Pagtingin niya sa orasan ay tumayo ang mga balahibo niya sa balat. Ang oras pala ay 5:00 na ng umaga. Kung 5:00 na, saan napunta yung nakarang 4 na oras? Tila parang nagmula siya sa panaginip kung saan ang pangyayari ay nadulas mula sa alaala niya. Naulit pa sa kanya ang ganitong pangyayari. Regular niyang natatagpuan ang sarili niya sa paanan ng kama. Maaninag niya ang liwanag at maabutan itong kumukupas at nawawala. Tuwing nangyayari ito ay may ibinibigay sa kanyang mensahe. Kahit na hindi niya naaalala, ang mga engkwentro tumatatak sa subconscious niya ang itinuturo sa kanya ng mga ET. May napanood si Karen na pelikula. Tungkol ito sa mga alien na gustong sakupin ang mundo. Hindi niya nagustuhan ang palabas dahil siya mismo ay may nakasalamuhang mga ET at hindi ganon ang pag-uugali ng mga ito. Ang mga ET ay nakilala niya ay hangad ang ikabubuti para sa kanya. Mabubuti ang kanilang kalooban. Napagtanto niya na katulad na lamang ng iba-iba ang ugali ng tao. Iba-iba rin ang ugali ng mga ET. May mga salbahe pero may mga mabubuti rin. Maraming itinuro sa kanya ang mga ito ukol sa buhay. Karamihan dito ay naiiba o salungat sa pagkakakilanlan ng karamihan tungkol sa realidad ng ating mundo. Hindi tuloy nakapagtataka na hindi niya may paliwanag ang saloobin niya. Kahit siya mismo ay hindi naiintindihan ang nangyayari sa kanya. Naging magulo ang kanyang isipan dahil dito ay matagal na panahon siyang umiwas sa mataong sitwasyon.
Mas naging madalas ang kanyang pagmumuni kesa sa pakikipag-usap sa iba. Hindi pangkaraniwan ang karanasan niya kaya hindi niya ito maikwento sa iba. Sinekreto niya ang kanyang pinagdaanan kahit kay Alvin, ngunit hindi nakalusot sa kanyang nobyo ang pagbabago sa kaugalian niya. Ilang beses nang napansin ni Alvin na nag-iba na si Karen kumpara sa dati. Kabilang na dito yung eksena kung saan ay nananalamin ang nobya niya. Tok-tok. Kumatok si Alvin sa pinto ng CR. "Babe, matagal ka pa ba?" Tanong ni Alvin mula sa kabilang bahagi ng pintuan. "Magsisipilyo lang ako." Sige. Sige, pasok ka." Sagot ni Karen mula sa loob. Pautal ang pananalita niya. Binuksan ni Karen ang pinto. Pumasok si Alvin at kinuha ang kanyang toothbrush. Tumingin siya kay Karen na nakaharap sa salamin. "Anong ginagawa mo?" Sinserong tanong ni Alvin. "Nasa harapan ka ng salamin pero hindi ka naman naguhugas ng muka. Hindi ka rin nag-aayos o nagme-makeup." "Ano?" Nagsimulang magsalita si Karen ngunit parang hindi siya sigurado kung itutuloy niya. "Ano yun?" tanong ni Alvin. Magaan ang tono ng boses niya. Sinadya niya ito upang palakasin ang kalooban ni Karen. "Nakatingin lang ako sa sarili ko," tuloy pa ni Karen. Napangiti si Alvin at sumagot. Gets ko. Alam ko na." "Ha?" Nagtaka si Karen. "Tinitingnan mo yung sarili mo sa salamin kasi nagagandahan ka sa nakikita mo." Tuloy ni Alvin habang natatawa. "Yan tayo eh. Ganyan ang tinatawag na gandang-ganda sa sarili." "Alam ko naman yan." Naging palabiro ang boses niya. "Aaminin kong maganda ka naman talaga. Kahit ngayong bagong gising ka't hindi pa nagsusuklay." Ngumisi siya at saka humina ang boses na parang may ibinubulgar na hindi maganda. "Medyo magulo pa yung buhok mo." Sumulyap si Karen sa salamin at saka niya napansin ang buhok niya. Sabog-sabog ito palabas mula sa kanyang ulo. Mukha siyang leon na pinaglaruan ng malakas na hangin. Mula sa seryosong itsura ay ngumiti rin si Karen. "Loko ka," sabi niya habang bahagyang inaayos ang buhok niya. "Heto," alok ni Alvin sa tono ng nais makatulong. "Magsuklay ka muna. Gamitin mo itong brush." Kinuha ni Karen ang inabot sa kanya habang nakatingin pa rin siya sa salamin. Pagtingin niya sa hawak niya ay napasimangot siya. Ang nasa kamay niya pala ay isang toothbrush. Nasabi ni Karen. Napahalakhak si Alvin. "Ikaw naman eh," sagot ni Karen at hindi na rin niya napigilan ng mapangiti. Iba talagang nagagawa ng taong mahal siya dahil agad na gumaan ang kanyang kalooban. "Kailangan ko ng hairbrush. Kaso binigay mo naman sa akin toothbrush," sabi niya habang nagkukunwaring nagmamaktol. Toothbrush pala yan. Depensa ni Alvin na kunwari ay hindi niya ito sinasadya. Tawang-tawa siya at masaya dahil napaaliw niya si Karen. "Biro lang babe. Gusto lang kitang patawanin." Kinuha ni Alvin ang suklay at saka inabot kay Karen. "O heto na yung hairbrush mo," sabi pa ni Alvin. Mula sa kunwaring inaasar ay natawa na rin si Karen. Binalik niya ang toothbrush kay Alvin at kinuha ang hairbrush. "Thank you," sabi niya at saka niya sinuklayan ang kanyang buhok. Unti-unting nabawasan ang mga tudsang ng kanyang buhok at naging presentable na rin po ito. "Ayan, bumabalik na ang kagandahan mo," pinagmamalaki pang sabi ni Alvin. Ngumiti naman si Karen. Itinapos ni Alvin ang kanyang pagsisipilyo at sa kanya muling kinausap ang nobya niya. Matanong ko lang. Kalahating oras ka na kasing narito sa CR eh. Anong ginagawa mo? Nakatayo ka lang ba dito at nananalamin?" Tanong ni Alvin na seryoso. "Ba't naman, may problema ka ba?" Nagbuntong hininga si Karen. Hi. Ginaya ni Alvin ang malalim na buntong hininga na yon.
Binigyan siya ni Karen ng ngiti na may halong kalungkutan. Naramdaman niyang hinawakan ni Alvin ang kanyang balikat at saka ito bahagyang pinisil, pahiwatig na anuman ang mangyari ay suportado siya nito. Gusto ko lang sabihin sa iyo na kung ano man yan, nandito lang ako ha, sabi pa ni Alvin. Tinignan ni Karen ang mga mata ng kanyang nobyo. May tingin si Alvin na nagsasabing mapagkakatiwalaan niya ito. Ang kaso ay kung maintindihan ni Alvin itong hindi pangkaraniwan na sitwasyon. Ayaw niya rin sanang bigyan ng anumang mabigat na isipin ang nobyo niya. At paano nga ba niya maibabahagi ang isang bagay na siya mismo ay hindi palubos na nauunawaan. Sa kabila ng kanyang agam-agam, kahit na hindi sabihin ng kausap niya ay ramdam ni Karen ang malalim na pagmamahal nito. Sa isip niya ay kahit palabiro ang nobyo niya ay hindi nito gagawing katatawanan ang pinagdaraanan niya. Sa uli ay nagpasya siyang suklian ng sinserong katapatan ni Alvin. Pinili niyang ibahagi ang saloobin niya. Paano ko ba ito sisimulan? Paano ko kaya ipapaintindi sa iyo? Simula ni Karen. Nagmukhang malalim ang iniisip niya habang nakatingin siya sa kawalan. Hindi umiimik si Alvin at hinihintay ang pagkusa ni Karen. Naranasan mo na bang mag-acting? Sabi ni Karen. Yun bang kagaya na lang sa mga dulaan sa eskwelahan? Yun bang kunwari ikaw si ganitong character tapos may mga gagawin ka na nanaayon dun sa kwento? Parang sa theater o school play ganun? Tanong ni Alvin. Oo, sabi ni Karen. Oo, naranasan ko naman, sagot niya habang naaalala ang mga karanasan niya. Di man ako yung laging bida sa school play namin, pero may naging papel rin naman ako. May mga linya pa nga ako noon eh. E di naka-costume ka, tuloy ni Karen. Para kunwari ikaw talaga yung character. Siyempre ang pogi ko pa nga noon sa suot ko, sagot ni Alvin nang nakangiti na. Bale, alam mo yung pakiramdam na nagpapanggap ka bilang ibang tao? Yun bang habang suot mo yung costume, ikaw ay nagiging character na yon? Tapos kapag hinubad mo na yung costume, balik ka na sa dating ikaw na si Alvin. Nakakunot ang mga kilay ni Alvin ngunit pinilit niyang intindihin ang sinasabi ni Karen. Ganoon na nga, sabi pa ni Alvin. Tinitigan ni Karen ng maigi ang kanyang nobyo. Nakikiramdam, huminga siya ng malalim at saka nagsalita. Paano kung sabihin kong nararamdaman ko yun ngayon? Yun bang pakiramdam ko na kapag tumitingin ako sa salamin at nakikita ko yung mukha ko ay parang feeling ko na hindi ko mukha to. Feeling ko na hindi talaga ako to. Etong nasa katawan ko hindi ko ma-explain eh. Hindi ko alam kung maiintindihan mo. Para bang narito lang ako ngayon, nasa katawang to, pero nararamdaman ko na iba talaga yung totoong ako, sabi pa ni Karen. Nagtinginan silang magnobyo na para bang pinag-aaralan nila yung isa't isa. Yung mukha ni Alvin ay nag-alala. Alam ko naman na hindi naman talaga tayo yung katawan natin, paliwanag ni Karen. Dumadayo lang tayo sa mundong ito, hindi ba? Pagkatapos mamamatay tayo at babalik sa kabilang buhay, yung mga kaluluwa natin. Alam naman natin na ganito ang buhay, pero ngayon kasi nararamdaman ko talaga na hindi ako yung katawang to. Tuwing hinahawakan ko yung mukha ko, feeling ko parang nakasuot ako ng maskara. Muling nagtinginan ang dalawa. Parehas na naging seryoso ang timpla nila. Kailan mo pa ito nararamdaman? Tanong ni Alvin. Naalala mo ba yung nakita nating mga maliliwanag? Yung mga nasa taas ng grocery? Tanong ni Karen. Yung sa tingin nating mga UFO? Tanong ni Alvin. Tumango ang ulo ni Karen. Sumang-ayon siya. Oo naman, hindi ko makakalimutan yun, sabi ni Alvin. Ba't mo ba natanong? May kinalaman ba to sa'yo? Tanong niyang nag-aalangan. Nakita ni Alvin ang sagot sa mukha ni Karen. May kinalaman dun.
bigkas ni Alvin. Ipinahayag niya ang bagay na hindi masabi ng nobya niya. Nanatiling tikom ang bibig ni Karen dahil sa pag-aalinlangan, dahil sa pangamba na hindi ito matanggap ni Alvin. Ngunit imbes na kantsawan siya nito ay hinawakan ni Alvin ang mahigpit ang kamay niya. Tinignan ni Karen ang mga mata ni Alvin at umaapaw ito sa pag-iintindi para sa kanya. Naramdaman ni Karen na kahit mahal na niya si Alvin, maaari palang muling mahulog ang loob niya dito. Sa pagkakataong ito ay lumalim palalo ang pagmamahal niya kay Alvin. Anong nangyari ba sa iyo? Nasaktan ka ba? Tanong ni Alvin na concerned. Umiling ang ulo ni Karen at nagsabing hindi. At saka nakahinga ng maluwag si Alvin. Pagkatapos ay ikinuwento ni Karen ang kabuuan sa taong lubos niyang pinagkakatiwalaan. Pinakinggan siya ni Alvin pagkatapos ng kwento ay halatang nabigla siya sa pinagdaanan ni Karen. Sa kabila nito ay naramdaman ni Alvin na totoo ang sinasabi ng kanyang nobya. May pakiramdam lamang siyang hindi mapakali mula sa pagmulat niya sa isang realidad. Halo-halong emosyon ang namuo sa kanya. Kaba dulot ng sitwasyon na walang kasiguraduhan, mangha mula sa pagkadiskubre ng isang misteryo, at stress dulot ng epekto nito sa minamahal niya at sa pagsasama nilang dalawa. Pakiramdam niya ay itinulak siya sa kung saan kailangan niyang lawakan ang kanyang pag-uunawa. Naintindihan rin ni Alvin na hindi na sila kailanman babalik sa dati nung hindi pa nila naengkwentro ang mga UFO. Ito'y isang bagay na hindi maihiwalay sa katauhan ni Karen. Habang buhay ang impluwensya nito sa kanya, at dahil magkasintahan sila ay may epekto rin ito kay Alvin. Nakakawindang man ang pangyayari, kailangan pa rin tanggapin ang katotohanan. Tumulo ang mga luha ni Karen sa loob ng mahigpit na yakap ni Alvin. Kung inakala man niya, naiisipin ni Alvin na nasisiraan na siya ng bait ay wala naman palang dahilan upang matakot siya. Sa halip ay dinamayan pa siya ni Alvin. Matagal kong sinulot tong naranasan ko kasi natatakot ako. Takot ako na baka isipin mong nababaliw na ako. Pag-amin ni Karen. Nahihirapan ako kung alam mo lang, hirap na hirap. Litong-lito ako sa mga naranasan ko. At yung malala ay parang walang katapusan yung gulo sa isipan ko. Nanginginig ang kanyang boses habang umiiyak. Mula sa maingat na pagkimkim ay bumuhos ang mabibigat na emosyon niya. Pagkatapos ay nakaramdam siya ng kaunting ginhawa dahil sa wakas ay may nasabihan siya ng tungkol dito. Matagal ko nang napapansin na may nagbago sa iyo. Malumanay na sinabi ni Alvin. Naging masyado kang tahimik. Lutang palagi yung isipan mo. Maya't maya ka na lang na parang wala sa sarili. Parang ang bigat ng problemang dinadala mo. Yun pala yung dahilan. Mula nung nakita natin yung UFO. Mula noon ay nag-iba ka na. Ngayon naunawaan ko na kaya pala. Kaya ka nagkakaganito. Naguguluhan ka pala at natatakot. Ang hirap pala ng pinagdadaanan mo. Yung mga naranasan mo. Pero hindi mo masabi kahit kanino. Yung pakiramdam mo na walang makaintindi sa'yo. Tapos kahit ikaw mismo hindi mo ma-explain yung mga nararamdaman mo. Ikaw mismo ay hindi mo rin alam yung nangyayari. Sorry kung nahihirapan ka dahil sa akin, sabi ni Karen. Hindi ko inihiling na magkakagulo ang buhay ko at pati ang sayo. Shh, huwag mong isipin yan, sabi pa ni Alvin. Kung ano man ang pinagdadaanan mo ay sasamahan kita, huwag kang mag-alala dahil naniniwala ako sayo at sa mga sinabi mo. Ngumiti siya at pinunasan ng mga luha mula sa mata ni Karen. Salamat ha. Salamat talaga sayo, sabi pa ni Karen. Ngumiti siya at nabigyan nito ng liwanag ang puso ni Alvin. Ngumiti rin si Alvin at sa huli ay sinabi na salamat at pinagkakatiwalaan mo ako. Mahal kita kaya hindi kita pababayaan. Papadudot maraming taon na ang lumipas mula sa engkwentro ni Karen sa mga extraterrestrial.
Katulad ng pagsekreto niya nito mula kay Alvin. Neto rin lamang niya inamin sa akin ang tungkol sa lahat. Naintindihan ko na mahirap paniwalaan ang tungkol sa mga iti dahil hindi natin sila nakikita. Napakahirap rin para kay Karen ang ibahagi ito dahil hindi ito ang nakasanayan natin. Sa kabila ng nakakabighaning salaysay niya ay dinedepensahan ko na siya'y nasa matinong pag-iisip. Nakakausap namin siya ng maayos, malinaw rin na halos bumaliktad ang mundo niya mula sa pagkabiglang dulot ng engkwentro. Matagal niyang itinago ito mula sa lahat dahil sa takot sa iisipin ng iba na baka nasisiraan na siya ng bait. Aminin ko na kahit ako'y nagdadalawang isip kung totoo ang iti. Ngunit kapag tinitingnan ko ang mga mata ni Karen ay ramdam kong sincero siya tungkol sa nangyari sa kanya. Tanggap ko ang posibilidad na merong mga iti. Hindi ko man personal na naranasan ang mga iti kagaya ng sa anak ko. Nakita ko ang malaking epekto nito kay Karen. Yung pagbabago sa ugali niya ay tunay, kaya naniniwala pa rin ako sa kwento niya. Kagaya ng nobyo niya ay kinakailangan kong lawakan ang isipan ko. Kung napakalaki nga ng kalawakan na wala na itong hangganan ay ganoon din ang nilikhang buhay na hindi limitado sa planeta natin. Marami pa, napakarami ng nabubuhay. Naniniwala kong higit pa sa inaakala natin ang maaari nating madiskubre at maranasan. Ano man yung mensahe sa kanya ng mga iti ay hindi ako magpapanggap na nauunawaan ko na ito. Balang araw ay maintindihan ko rin ito kasama ng anak ko. Maraming salamat sa inyo, Papa Dudut. Hanggang dito na lamang muna ang ibabahagi ko tungkol sa karanasan ni Karen. Sa uulitin, patuloy na namamangha, Thelma. Maraming salamat sa inyong suporta sa Papa Dudut channel. Mapapakinggan ang programang ito sa YouTube at Spotify. Hanapin ang Kaistorya YouTube channel para sa horror stories at ang Papa Dudut family para sa aming family vlogs. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po.